So, ito ang Plaridel Hall. Ito Okay, ang so ito ang, Maxcom. dito mo ginagawa lahat ng classes mo. Yes. Celebrity crush mo ay si Tonton Gutierrez. Mula sa pagiging production assistant noon, ngayon, isang batikang dokumentarista at respetadong TV host. Pero tutok man sa kanyang propesyon, abala rin siya sa pagtuturo bilang isang propesor, pagtulong sa mga nangangailangan, pagsilbi sa simbahan, at sa pagiging isang triathlete. Ngayong gabi, silipin natin ang tunay na buhay ng premyadong mamamahayag na si Cara David. So si Kuya Arturo merong dilang mga nasa mga 70, 75 na mga kawayang alkansya. Ako, 11 itong dala ko. Ang pangalang Cara David, isa ng household name pagdating sa mga dokumentaryo. Ang kanyang mga salita, tumatatak at umuukit sa puso at isipan ng kanyang mga manonood. Pero sa likod ng kamera, sino nga ba si Cara David? Kumusta? Good to see you. Hi, ito na yung buhay. Naku, salamat ha. At pinaunlakan mo ang aming imbitasyon. Oo. At Siyempre. pinapapasok mo kami ngayon sa iyong Oo bahay. nga. Ang cute ng Teka, bahay ito yung, mo. yung anak ko, si Lemon. Yung bunso. Ito Bunso yung namin bunso to. mo. Gusto Oo. rin niya makihay Gusto sa rin niya tunay na makihay buhay. sa tunay na buhay. Oo. Ginawa na namin itong parang cabinet for the Oo. awards. Kung nga, pag uwi mo sa gabi, pagod na pagod ka, dadaan ka sa, sa main door, tapos makikita mo to, nabubuhayan ka ba ng loob kahit paano? Actually, pag pumupunta ako dito, ayokong tinitingnan kasi nape-pressure ako. Sa aming pagbabalik tanaw sa 25 taong karera ni Cara David, masaya niyang ibinahagi ang kanyang humble beginnings. Anong first job mo noon? PA/researcher for the 1995 senatorial elections. So sabi ko, sige po, sige po. So yun ang unang job ko. Pero ang kauna-unahang pagsabak ni Cara sa field, alam niyo bang nagkataon lang daw pala? Bakit? Takot saan? I was transcribing. So gabing-gabi na, biglang may tumawag sa radyo. Radyo pa noon eh, wala pang yung- cellphone. So may tumawag sa radyo. Bass Lady Blue. Si Lady Blue, si Ma'am Jessica Soho yun. Yun ang kanyang call okay. sign. Sabi ko, hi ma'am! Ganyan ako. Tapos sabi niya, Cara, meron bang tao dyan? Ako po, ma'am. Tapos sabi niya, may iba pa bang tao dyan? I mean, reporters. Wala, ma'am. Sabi niya, may lumubog na barko. So sabi niya, pwede bang pumunta ka muna? Alam na ng cameraman ko ang gagawin. Ikaw lang ang hahawak ng mic, magtatanong ka lang. Kaya mo yan, alam mo yan. Sabi ko, yes ma'am, yes ma'am. So nagpunta ako, tapos ewan ko, ang bait-bait lang siguro talaga sa akin ni Lord. Kasi first field duty ko, tapos pagdating ko doon, grabe yung mga binigay na case study sa akin. Tapos sabi sa akin ni Ma'am Jess, marunong ka pala magsulat. Tapos sinabi niya kay Mama Marisa, marunong magsulat tong batang to, i-promote mo. So, naging writer ako! For Brigada 7. Yes, and emergency at that time. Wow, So parang, okay. ay, thank God. Tapos, naging reporter ako kasi dumating yung Apex Summit, tapos ganun ulit. Kulang ng reporters, walang magmaman on the street. Ako yung pinagman on the street. So, ang life ko sa GMA ay tuwing may nag-a-absent, ako yung pumapalit. Ito na yung simula ng ating birdwatching expedition. Mula noon, nagtuloy-tuloy na ang pagiging reporter ni Cara sa GMA. Nakabilang siya sa documentary show na Brigada 7. Nananghalian na. Merienda. At taong 2001, nakasama naman siya sa hanay ng mga dokumentarista sa programang Eyewitness. Ako po si Cara David. Samahan niyo po kaming pakinggan ang sigurang kumakalap. Kumusta na nga ba ang mga anghel ng Dito, pilitan? nakagawa siya ng di na mabilang na award-winning documentaries na kalaunay marami ang natulungan. Ano yung pinaka-tumatak sa'yo? Yung mga stories ko sa Mindoro, ang pinaka-special sa akin. Yung first eyewitness documentary ko ay sa Mindoro. Tapos, mula dun sa documentary na yon, yung Gamu-Gamu sa Dilim, nanganak siya. Yung community na yon, nagkaroon ako ng parang special relationship with the community, with the Mangyan tribe.
Tapos, 7 years later, bumalik ako. Sila pa rin, kinumusta ko sila. Pero may iba pa silang problema, health. Yun yung ambulansyang Depaa. It's the same community. It's the same community. Tapos pagkatapos ng ambulansyang Depaa, bumalik kami. Nagpatayo kami ng health center. That's Liwanag sa Dilim. Diyos ko, malnourished na to. Bilang dokumentarista, tingin ko ang nangungunang katangian ni Cara David ay yung kanyang empathy. Kasi sa paggawa ng dokumentaryo, napaka-importante yung rapport. And Cara has rapport with, she can establish rapport with a wide range of people. Mula Eyewitness, naging bahagi rin si Cara ng ilan pang mga programa ng GMA News and Public Affairs, gaya ng OFW Diaries. Ano yung pinakamahirap na parte ng pagiging DH? Isa ang patay habang 3 ang sugatan sa pamamaril sa isang bus stop. At News to Go, kung saan nakasama niya si Howie Severino noong 2011. She was one of the reasons why I like to get up in the mornings when we did this news program together, because I knew I would learn something new from her interviews with other people and from my conversations with her. Ganda naman dito. This is the favorite part. My favorite part of the house is here kasi I like to sit Donya ang there. feeling mo dito. And it's quiet. Si Cara, humalili rin kay Mel Tiangco sa programang Powerhouse taong 2013. Nagkaroon ng ibang personality nga lang yung Powerhouse. Kasi hindi ko gets yung mga ibang mga brand. Okay. So parang ang naging personality ng show, nung ako na yung humawak, ay parang this wide-eyed girl na Entering the homes of other entering people. of the rich and famous. Cara David po, samahan niyo ako sa pagbiyahe. Taong 2017, naging host naman si Cara ng informative show na Pinasarap. Okay, game! Yung aspect ng aking personality na very light and bubbly and adventurous, yun yung Pinasarap. Oo. Doon ko siya na-apply sa Pinasarap. She's very hands-on. Hindi lang siya basta host. Hindi lang siya basta host na nagbabasa ng prompter or nagbabasa ng script or nag-spills. She's very hands-on sa content. Kasama ang sambayanan sa iisang brigada. Noong isang taon lang din, si Cara na rin ang naging host ng programang Brigada sa GMA News TV. So at this point, Cara, meron ka pa bang dream story or kwento na gusto pang gawin? Ang principle ko kasi sa buhay ay gawan mo ng pinakamagandang storya kahit sino pa yan. Oo. So hindi ano ako yung dumating. kung ano yung dumating. Pakiramdam ko yun yung mark ng totoong storyteller. Pero bukod sa napakarami ng nagawang programa, ang mas kahanga-hanga kay Cara, ang kanyang pagnanais na makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng itinatag niyang foundation, ang Project Malasakit. Lahat ng projects ng Project Malasakit, siya yung nagpupush. Kumbaga, kailangan ganito yung gagawin natin. Kailangan, kung ano yung kailangan ng community, yun talaga. Huwag tayo mong bibigyan, hindi talaga kailangan ng community. Yung aking faith in the world is back. Ang daming problema kasi, di ba? Parang everyday as a journalist, you're exposed to a lot of problems. At nakaka-depression. And then, magkakaroon ng glimmer of hope na hindi, pwede natin silang mabago. You can change the world one child at a time. Ang mga larawang ito sa bahay ni Cara David, marami raw kwento. Yung buong bahay, white siya, tapos gusto ko may isang accent wall, so ito ay pinapula ko. Tapos nandito yung mga pictures kung ano-anong mga litrato. mga awards, ganyan. Ito ay ako. Ang cute! Bata Ilang ako. taon ka dyan? Ay, hindi ko na matandaan. Oo. Ikalawa si Cara Patria, sa 4 na anak ng journalist, sociologist, at Professor Emeritus ng University of the Philippines, Diliman, na si Randy David, at ng dating chairperson ng Civil Service Commission na si Karina Constantino David. Diba sabi mo before, yung pangalan mo, Cara Patria, it means my Beloved beloved country. Kaya ganun yung pinangalan sa akin kasi nung time ng martial law, di ba 1972 yung martial law, buntis si mama sa akin. Tapos, hinahanap siya ng mga military at ng mga pulis nung time na okay. yon. And kaya hindi nakulong si mama because she was pregnant with me.
Bata pa lang daw, exposed na si Cara sa mga rally at problema ng bansa. Parang, kasi yun na yung kinamulatan ko eh. Simula nung pinanganak ako nung 1973, so dictatorship pa tayo nung time na yon. Yun na yung kinamulatan kong akala kong ginagawa ng mga magulang, akala kong ginagawa ng nanay at tatay, bukod sa nandun sila sa bahay, pero kasama na sa routine ng pamilya namin yung sasali sa rally. So, bata pa lang ako, nagra-rally na ako. Sumasama ka rin. Okay. Dito sa University of the Philippines, Diliman, nagtapos si Cara ng kursong Mass Communication. Pero ngayon, bilang professor, si Cara naman ang humuhubog sa mga estudyanteng gustong sumunod sa kanya mga yapak. So, ito ang Plaridel Hall. Ito ang so Mass ito ang, Com. dito mo ginagawa lahat ng classes mo. Yeah. Hindi ako terror na teacher. Mabait si Professor Cara. I'm di ba may dalawang klase ng teacher, yung gatekeeper at saka yung shepherd. So, ikaw Yung gatekeeper ay yung talagang terror na parang Oo. pag hindi ka pumasa. Yung shepherd yung pag hindi ka pumasa, teka, tutulungan kita. Shepherd ako ngayon. Ilang years ka na ba nagtuturo? Magti 3 years na. Wow! So, meron ka ng mga students na graduate na. Meron na! Tapos yung isa kong estudyante is also a reporter now for Stand for Truth, si MJ Geronimo. I'm MJ Geronimo and I stand for truth. Hindi mo makifeel na merong barrier between us, her students, and her as a teacher. So, makulit siya bilang teacher and very generous siya sa pagbibigay ng lessons niya sa amin. Kumbaga wala siyang hino-hold back. So Okay, yung so class anong ko classroom mo? ngayon ay dito sa room na to. Ang class Okay. ko ngayon ay Journalism 101. So, pwede ba ako mag-sit-in sa class mo? Ano ba? Okay, Sobrang ma'am, basic, makikisip-in ka ba sa class mo? super duper basic journalism to. Tara. Wala pa ang atang classroom nyo. estudyante. Hi guys! Meron tayong mga bisita. Si PR Kanghel. Thank you for letting us sit in your class and join you even for just a few minutes. May mga criteria for judgment kami para malaman, ito balita ito, o ito hindi balita ito. Ate Pia, di ba minsan, ilan tayong reporter? Ilan na ba? 40? Parang 30 plus. 30 plus. 30 plus na kami, tapos lahat yon sabay-sabay umaalis at humahanap ng balita. Pero ilan lang sa atin ere. Good number na ang 15. So, isipin mo, 35 kaming aalis, pero pagbalik namin, merong winners at merong losers. Pero bukod sa pagiging mamamahayag at guro, higit sa lahat, si Cara David, isa ring mabuting ina sa kanyang 19 years old na anak na si Julia. Anong klaseng mommy ka ba? I try to be a cool mom. Oo. Na very lenient at parang ang relationship namin ni Julia parang may negotiation kami. Pati love life ba na pag-uusapan ninyo? Oo. Yung boyfriend niya, may boyfriend na si Julia. May boyfriend na 19 siya. eh, 19 Okay. na. So, pwede ikwento sa'yo. Oo, I mean, sabi niya, pwede ba daw siyang mag-boyfriend? Sabi ko, kailangan yung manliligaw mo, magpaalam sa akin. Naliligawan niya? Naliligawan. So, nagpaalam sa akin yung guy. Hindi siya natakot? Cara David, magpapaalam siya. Kasi hindi niya maliligawan yung anak ko. Sa bagay. Dapat ganun katindi yung, yung gusto niya. So, nagpaalam siya. Tapos sabi ko lang sa kanya, okay. Pero, no secrets. Sa kasalukuyan, isa ring contented wife, si Cara David. Taong 2018, naikasal sila ng singer-songwriter na si LM Cancio. Speaking of LM naman, so kamusta naman si Cara bilang isang butihing asawa? Butihin! Oo. Naku! Thank you, Lord. Kasi pasensyoso ng asawa ko. Talaga? Mahaba pa siya. Bakit niya kailangan maging pasensyoso? Sobrang kulit ko eh. Ako maraming tanong, galaw-gaw, gano'n. Si LM is my opposite. Quiet, shy. Sa ngayon, LDR o long-distance relationship ang peg nilang mag-asawa dahil nasa Canada si LM at nagtatrabaho. Hindi ba kayo nahihirapan kasi nga long-distance yung relationship niyo? Yun, mahirap talaga, pero kasi sweet naman siya. So, okay lang? So, okay lang. Araw-araw akong tumatawag sa kanya at kapag may okasyon, nagpapadala ako ng bulaklak at sulat. Mapagmahal, maganda, mabait, sexy, maunawain, maalaga, lahat. Wala na akong hahanapin pang iba.
Pero kung akala raw natin kilala na natin si Cara, wait, there's more. Alin kaya sa mga ito ang fact or fake news lang? Eto, lalo pa natin bubusisiin ang buhay ni Cara Okay. David. Sabihin mo lang kung ito ay fact or fake. Binalak ni Cara na mag-resign noong early 2000s at manirahan sa Mindoro. Fact! Bakit? Namatay yung mga case study ko sa butot balat. Tapos I felt na parang, bakit ako nandito sa mundo? Yung mga in-interview ko namamatay. Parang gusto kong maging social worker na lang or health worker. Eto, fact or fake, hindi mahilig magluto si Cara. Dati pero ngayon, mahilig na ako magluto. Celebrity crush mo ay si Totong Gutierrez. I guess fact siya. Nakita ko si Tonton sa grocery, grabe. Iusap ko yung asawa ko, sabi ko, mahal, si Tonton Gutierrez nandito. Bababa ko muna to! Isa sa mga pinagkakaabalahan ngayon ni Cara David ang pagsali sa mga triathlon. Sa June or July, sasali ako sa Ironman ulit, 70.3. Kailangan mag-swim, bike, at saka run. So, biking tayo ngayong araw. Bukas na lang ako magsiswimming. Noong nakaraang taon, si Cara nakasali na rin sa Ironman Fest na isa sa pinakamahirap na pwedeng salihan ng mga nagtatriathlon. Natapos ako ng 7 hours, 50 minutes. Oh, pasok pa rin. Minutes. Pasok. Parang 10 minuto na lang isasara na nila yung finish line. Ganon. Pagdating dun sa may mga 2 kilometers niya, mahal! 2 kilometro na lang! Tumakbo ka na! Gumaganon siya. Sabi ko, ayoko na talaga. Naiyak ka na talaga. Naiyak na ako. Oo. Sabi ko, ayoko na. Si LM, sabi niya, sabay tayong tatakbo. Sabi na gano'n. So, nandun siya sa gilid, sa sidewalk. Nandun ako sa kung saan yung mga competitors. Tapos tumatakbo ako. Tapos binibilangan niya ako. 1, 2, 3. Tapos hanggang sa makarating ako malapit na dun sa finish line, sabi niya, bahala ka na, pagod na ako. Pero gaano man kaabala, si Cara naglalaan din na oras para sa pagsisilbi sa simbahan. Good morning! It's 6:30 in the morning. Twice a week or 3 times a week, ganito ko sinisimulan yung buhay ko, yung araw ko. I serve in Mass dito sa Sacred Heart Parish Church. Ako po ay isang lector-commentator. Pag umaga po ay walang choir, so ako po ay lector-commentator/choir. So mamaya kakanta po ako. We're gathered here as witnesses of Christ's love, together with our brothers and sisters. I also offer tensions of all glory to you, O Lord. Paano ka napasok sa pagsaserve sa simbahan? Nung mga 5-6 years ago, I underwent depression. Nagkaroon ako ng depression and nagpa-psychiatrist ako. Siguro mga 2 psychiatrist na yung na-meet ko. Tapos lagi minom ako ng gamot. Sabi ni Maris, ba't hindi ka magsimba? Baka lang makatulong. So, I started going to church. Tapos nag-promise ako na every day, I will go to Mass. Ang buhay daw ni Cara David, katulad na sa mga dokumentaryong kanyang ginagawa. May mga pagsubok at may mga tagumpay din. Pero ang mahalaga, sa bawat yugto, mas natuto siyang pahalagahan ang buhay. Anong aral ng tunay na buhay ni Cara David? Magdasal kasi bigay ng Diyos ang lahat. Magpasalamat kasi ang buhay ay isang biyaya. At kung gusto mong tunay na makapagpasalamat sa Diyos at sa mundo, magmalasakit ka sa kapwa mo. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si PR Kanghel. Bawat karanasan, may mga aral na tumatatak sa ating puso at isipan. Sama-sama muli tayong makibahagi sa mga kwentong personal dito lang sa Tunay na Buhay.